So andito na tayo sa convention area at ito na yung daan na kabubukas lang. O likod na pala ng palengke mismo, umikot pa ako. Good morning mga katoto. Andito tayo ngayon sa Pasong Kamachili, dito sa kanto ng Open Canal, para ihatid ko yung anak ko sa kanyang sasakyan papuntang trabaho. At this point of time, babalik na tayo sa Rosario for us to report sa ating work. So time check is now 44 minutes after 5 o'clock. Inagaan na namin dahil nga kapag late na siya, pipila pa kasi dyan eh. At same time, usually kasi ang hatid ko sa kanya before ay doon sa district mismo na terminal sa May Imos. But since ngayon ay tag-ulan, dito ko sa terminal yung hatid para ako naman ay kotse ang gamitin. Alright, so mga katoto, on the way back na tayo sa Rosario para naman tayo ay mag-report sa ating trabaho. Nakakapagod talaga. Maaga kang gumising, malayo yung pinapasukan ng anak ko, somewhere in Alabang. But you know, napakalaga sa tao na magtrabaho, dahil ito ay dapat gawin ng isang tao, magtrabaho. In fact, it is being commanded by God to us na tayo ay magtrabaho. So time check is now 45 minutes after 5 o'clock. At isang makulimlim na araw sa ating lahat. At it's working time. And you know, every time na tayo ay gigising sa umaga, dapat magpasalamat sa ating Panginoon. Magpasalamat tayo sa lahat ng bagay na ginawa niya sa atin, sa lahat ng bagay na ating pwedeng tanggapin sa araw na ito, sa mga pag-iingat at sa buhay at lakas na binigay niya sa atin. You know, every morning it's a new blessing from the Lord, as what the Bible declares, that God's mercies are new every morning. Great is thy faithfulness. Dakila ang katapatan ng ating Panginoon. So right now, pagbalik ko ng Rosario, mayroon akong daan na hahanapin. Ito yung bagong daan na kabubukas lang from General Trias Convention Center. At ang labas nito ay sa Antero Soriano Highway na, malapit sa may Lavanya. So shortcut talaga itong daan ito, mabilis para makalusot tayo going to Antero Soriano Highway. But before natin mapuntahan ang lugar na yan, I'll give some lessons para habang bumabiyahe tayo, meron tayong mga matutunang aral patungkol on how to love our work. You know, yung ginawa ng anak ko araw-araw ay nakakapagod. Ramdam ko yung pagod dahil unang-una, malayo yung biyahe niya from Rosario hanggang Alabang. Malayo yun. More or less 1 hour, or let's say one and a half hour, or one and a half hour. Let's say 1 and a half hour, kasama na doon mga traffic. Malayo yun. So kung times 2 yan, that's 3 hours travel. So nakakapagod. But you know, kapag ang isang bagay mahal mo, hindi ka napapagod dito. If you love what you're doing and you enjoy what you're doing, and then napapagod ka man, but it will not give burden sa sarili mo. Kapag mahal mo ang isang bagay, ibibigay mo ang lahat para dito. Ika nga, sabi sa kasabihan, you can give without loving, but you cannot love without giving. Di ba? Pwede kang magbigay na walang pagmamahal, pero kapag nagmahal ka, magbibigay ka talaga. So anong klaseng pagbibigay ito? Anong klaseng bagay pwedeng ibigay natin kapag tayo ay sasabihin natin mahal natin ang trabaho natin? Now, from the word love, dito tayo kukuha nating lesson. Kung mahal mo ang isang bagay, and then number 1, letter L, from the word love, you have to learn from it. Aralin mo talaga. Kapag bago ka sa isang trabaho, especially you're newly deployed,
you have to take time to learn from it. Aralin mo, tingnan mo, ano ba yung ginagawa mo, ano ba yung mga bagay na dapat mo matutunan. Learn as fast as you can, para nasa ganon, mas masarap magtrabaho kapag alam mo ang ginagawa mo. Mahirap naman yun kung papasok ka just for the sake of money, but without learning from it, mahirap yun. You cannot give your best, you cannot give a good quality doon sa ginagawa mo. So mahalaga, you have to learn from it. If you really love something, learn from it. Ang pag-aaral ng isang bagay ay hindi na magkagad-agad matutunan yan eh. Ang mahalaga dito, consistent ka sa pag-aaral, consistent ka para alamin ang mga bagay na ginagawa mo. So learn from it. Number 2, if you really love your job, and then you have to obey. You know, obedience is important. Dahil kapag tayo nagtatrabaho, mayroon tayong mga superior, mas nakataas sa atin. If you are an employee, mayroon kang team leader marahil. If you are a team leader, mayroon kang supervisor. So, mayroon pong superior for every one of us. Ang mahalaga dito, you have to obey. Obedience in the sense that you have to do what is the right thing to do without their present. Yung iba kasi sa atin, magtatrabaho lang if someone is looking at us. But you know, the Bible declares in Colossians chapter 3, the verse 23, sabi doon, whatsoever you do, do it heartily as to the Lord, not unto men. Kumbaga, hindi tayo dapat men pleasers. We have to please God because He's the one, is the reason kung bakit tayo may trabaho at bakit tayo nagkaroon ng wealth or health. Number 3 na dapat natin gawin, volunteer. Ito yung tinatawag na take initiative. Kung alam mo na ang bagay na ito ay tamang gawin, gawin mo na. Huwag ka na maghintay na utusan pa. So, napakahalaga ito na mayroon tayong attitude of volunteerism. Dahil, hindi sa lahat ng panahon, someone will give us order. If you think that this is the right thing to do, then do it. Gawin mo. Halimbawa, tama yung magwalis sa production, o let's say, tama yung sumunod sa mga rules and guidelines na mayroon ang company, then gawin mo. Di ba? Volunteer, take initiative to do something which is good. And then number 4, letter V, letter E, exert more effort. Ibig sabihin nito, exerting more effort is don't put limit doon sa mga bagay na pwede mong gawin. Continue to learn more, continue to excel doon sa ginagawa mo. If you learn from the step 1, then proceed to step 2, then proceed to step 3. Kumbaga, ang pag-aaral mo sa trabaho mo o ang performance mo sa trabaho ay dapat nag-elevate, hindi nagda-downgrade, dapat nag-upgrade. So exert more effort. Kumbaga, kung ito yung potential mo lang, then do something that you have not done yet. Gawin mo ang mga bagay na hindi pa nagawa. Try to explore things and do it. Nang sa ganon, the moment you learn from it, then nagdagdagan ang skills mo. Then, as the years goes by, continue to exert more effort or continue to excel doon sa trabaho mo. You know, napakasarap habang tayo nagtatrabaho, nag-elevate ang ating learning, nag-elevate ang ating experience, and then eventually, if mayroong mga position in leadership which is vacant, malay mo, mailagay tayo doon sa position na yun. Alright, so mga katoto, yan po yung sharing ko sa inyo on how to love your work. You know, napakahalaga na mahalin natin ang isang bagay. Dahil kapag hindi mo ito mahal, magtatrabaho ka na mayroong kahirapan sa iyong buhay. Andito na tayo ngayon sa kanto. So kapag kumanan tayo, papunta na ito sa General Trias City Hall. Yung left ay going to Manggahan. Right, so tutunguhin na natin ngayon yung sinasabi nilang bagong daan. At ito ay matatagpuan somewhere sa may General Trias Convention Center. Dito lang yan sa likuran ng palengke. Alright, let's go.
kaliwa na tayo dito. Papunta ito ng palengke ng General Trias. Palengke ng General Trias dito sa right side natin. Proceeding to convention area. Dito na tayo sa convention area at ito na yung daan na kabubukas lang. O, likod na pala ng palengke mismo. Umikot pa ako. Alright, so let's go. Puntahan natin ito. Wow, ang ganda ng sikat ng araw. Alright, so yung daan dito, dalawang lane, both sides, so total of 4 lanes. At nasa gitna tayo ng mga open field dumaan. Wow! The last time na pumunta ako rito, I think that's a year ago or more than almost 2 years na pinuntahan ko ang lugar na ito. But during that time, hindi ko pa nakita ang daan na ito. Ongoing pa lang ang construction. So ito na, tanaw na natin dito yung Maple Grove. So talagang tapos na. Pwede ng daanan. Wow. Napakabilis ang access nito. Kapag ikaw ay naggaling sa Malabon at papunta ka ng EDSA, so no need for you to pass by doon sa likod ng Macau. Medyo malayo-layo yon. Pag cross mo dito, matawid mo na ang Antero Soriano Highway. Right. So on our left, yan po ang Maple Grove. Right? So napakalaking tulong ang daan na ito. Napakalaking tulong sa lahat ng mga commuters. At the good thing is that hindi ginawang private road lang. Ginawa itong public, open to public ang daan na ito. Though we're passing to a private property, but yung daan is open to public. Wow! Ang ganda. So yung mga sasakyan na sa kaliwa natin, yan po yung galing ng Tansa. So dito sa daan na ito yung Y intersection kung saan magpangabot yung dalawang way. Alright, so lalabas na tayo dito sa Antero Soriano. Lalabas na tayo papuntang Antero Soriano Highway. At dito sa right side natin, yan po ang Lavanya Subdivision. Wow! Napakalaking tulong ang daan na ito. Imagine, less than 3 minutes andito na tayo sa Antero Soriano Highway. Turn right, proceeding to HTI. Alright mga katoto, it's a short vlog on a Thursday morning, June 20.
I shared to you some lessons about how to love your work. At the same time, we passed by doon sa bagong daan from General Trias Convention labas sa Antero Soriano Highway. Alright, so hanggang dito na lang. This is JB Moto, always reminding you all that life is too short. Therefore, enjoy life. Ride ko to, ride mo to. Enjoy every day. God bless. Bye-bye.